Breaking news mga kaibigan, patuloy pong lumiliit ang mundo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ayan, ang nangyayari kasi mga kaibigan, sa halip na maayos ang issue tungkol sa flood control scam na ito, sa halip na maresolba niya at mabaligtad ang sitwasyon, kumbaga maibaling ang sisi sa mga Duterte, ay lumiliit lalo ang kanyang mundo. Lumalabas kasi mga kaibigan na ang ginagawang investigasyon ng flood control na ito ay pakitang tao lamang. Gawa-gawa lamang para mangyari na, uy, ang Pangulo, nais niya talagang maresolba ang scam na ito sa DPWH. Kaya binuo niya yung Independent Commission, no, for Infrastructure, 'di ba? So eto na mga kaibigan. So pansinin ninyo mga kaibigan. Sino ba yung nagsasalita mula sa ICI? Walang iba kundi si Vince Dizon lamang. Nasaan na yung hinire nilang expert? Si Rosana Fajardo. Kilala ko si Rosana Fajardo. Galing ako sa SGV and Company bilang Director 2. No? Si Rosana Fajardo, mga kaibigan, ay managing partner ng SGV and Company. Sa mga hindi po nakakaalam, doon sa mga anti-Duterte na walang pinag-aralan, ang SGV and Company ay isa natatanging auditing and accounting firm sa bansa. Ito po ay miyembro po ng iba't ibang bansa din, mga kaibigan. Ang operasyon po ng SGB and Company ay hindi lamang sa Pilipinas, sapagkat ito po ay nakilala na sa maraming bansa. In fact, ang SGV and Company ay miyembro po ng Ernst & Young na matatagpuan sa Singapore. Malaking kumpanya po ito. At si Miss Rosana Fajardo ay isa sa pinakamahusay, pinakamagaling po, no, sa larangan ng pag-audit. Kaya forte niya talaga, mga kaibigan, yung kanyang posisyon sa ICI. Pero bakit hindi natin siya naririnig magsalita? Bakit hindi siya nai-interview? Siya ba ay props lamang? Ginagamit lamang ba ng gobyernong ito yung pangalan ni Madam Rosana Fajardo? Huwag naman sana. Dahil kawawa ang negosyong ito kung si Miss Rosana Fajardo ay magpapagamit sa administrasyon. Eto na mga kaibigan. Kung walang anomalya talaga, kung walang kinalaman ang administrasyong ito, edi sana nanatili itong si Mayor Benji Magalong. 'Di ba? Umalis si Benji Magalong. Ang sabi niya walang staff, walang opisina. O nung nag-resign siya, biglang nagkaroon ng opisina. Nung sabi niya walang staff, kami-kami yung nag-iimbestiga. So paano 'yun? Wala kaming karapatang mag-hire. Tapos nung una po siyang ma-appoint, sabi si Benji Magalong yung lead investigator, special advisor. So magi-investigate siya. Tapos nung naiimbestigahan niya, dahil matalino po itong si Benji Magalong, maraming intelligence, maraming connection, dahil nasa military ito eh. O marami itong kilala. So maraming nagbibigay sa kanya ng information. At dahil nga sa dami ng information na natatanggap ni Mayor Magalong, baka sumabit si President. Kaya umalis na lamang siya. Inunahan na niya kasi yun din po ang gagawin sa kanya ni Marcos Jr. Aalisin din po siya sa ICI. Inunahan na po niya. Pero itong si Vince Dizon kapit toko. Oo, kapit toko. Napahiya na siya ba naman yung ginawang DPWH Secretary? Pinuri-puri doon sa kanyang unang posisyon bilang DOTR Secretary.
Ang ganda ng kanyang ang ganda ng pagpo-promote sa kanya ni PBBM. So ngayon, dinala siya sa ICI, wala siyang choice kundi ipalabas talagang pangatawanan. Ayan, pangatawanan yung kanyang kahusayan. Nabilot-bilot yung ulo niya di patunayan niya yan. Eto na nga, sadyang ang katotohanan ay hindi maaaring mabali. At eto na nga, sa isang interview, ay napaamin bigla itong si Vince Dizon. Sabi niya, ay nako, kayo na po yung bahalang humusga. Kayo na po yung bahalang humusga. Tigilan na raw muna. Oo, tigilan na raw muna yung pangungurakot. Tigilan na raw muna yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itigil na raw muna. Pansamantala, itigil nyo muna. Gago kayo talaga, oo. Itigil nyo muna, Kaya sa mga kongresista, itigil nyo na muna, ha. Itigil nyo na muna sa mga kongresista. By the way, mga kaibigan, magkano po yung na-approve sa unprogram appropriations. So meron na naman po, na-approve na naman yung unprogram appropriations. So magkano na naman po yung na-approve doon. Okay, sabi po ni Vince Dizon, tigilan nyo raw muna, ang sabi po ng Pangulo, tigilan nyo na muna ang pagnanakaw. I-postpone nyo muna. Pag natanggal na yung issue tungkol sa flood control scam na yan, sa kanya uli kayo magnakaw, ha? Ito, panoorin ninyo, hindi ako gumagawa ng kwento. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason